Okay, just I want to read the Bible verse in English first, and Sister Rachel will read in Tagalog. Okay. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Sa Tagalog po, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen. Amen. Okay. Okay. Yeah, I heard the news the last week, just heavy rains and very tough situation, right? Yeah, we survived. Okay, thank you for coming here. Thank you for worshiping God together today. Okay, recently the K-pop has gained immense global popularity. Yung K-pop po, ayan, marami ditong fans ng K-pop. Talagang makita natin, very popular. Popular na popular ang K-pop all over the world. Yeah. Last month, an animation titled K-pop Demon Hunters was released, and the songs featured in the movie became incredibly popular. Nung nakaraang buwan po, merong nirelease na animation. Hindi ko alam kung alam nyo to. K-pop Demon Hunters. Yan. Meron din silang kanta dun sa movie. Talagang yung kanta ay naging very famous yung kanta nito. Have you watched it? Right? Really? Okay. Yeah, and groups like Blackpink and Twice and even long-standing idols like Super Junior have begun world tours this year. Ngayong taong to, alam ng maraming kabataan to, yung Blackpink, Twice, tapos yung even Super Junior, nagkaroon sila ng world tour ngayong taon. Yeah, alongside K-pop's popularity, the fan community has grown. The seeking concert and the fan meetings to experience the atmosphere to firsthand. Dun sa pagsikat ng mga K-pop idols na ito, makita natin, dumami din yung kanilang mga fans all over the world. Talagang pumupunta pa sila sa mga concert, mga fan meetings, para talagang ma-experience nila, makita nila yung kanilang mga idols. Yeah, the fans dedicated their time and money and effort to supporting their favorite artists. Yung karamihan sa mga fans talagang bibigay sila ng oras nila, ng pera nila, ng ginagawa nila para suportahan yung mga paborito nilang mga K-pop. The concert tickets costing thousands of pesos often sell out due to the explosive demand. Yung ibang mga tickets, di ba, grabe, sa mahal, 1,000. Pero yun nga, yung mga tao binibili pa rin dahil gustong-gusto nilang mapanood. Yeah, fans even organize donations of orphanages of social causes under their favorite artist name. At meron din yung mga fans nila na nagdo-donate sila, tapos nag-organize sila ng grupo para, mag-support dun sa mga orphanage o kaya kung ano-anong causes sa pangalan ng mga K-pop idols nila. Yeah, motivated by the desire to enhance the artist's positive image through good deeds. Ginagawa nila yun, nagdo-donate sila para lalong sumikat pa yung idol nila. Doon nila ipinapangalan para sa idol. Yeah, as a Korean, I find it fascinating and inspiring to see the K-pop's global success. Si Pastor SJ, bilang isang Koreano, syempre, na-fascinate siya, kahanga-hanga yung nangyayari, at nai-inspire din siya dahil dun sa nangyayari nga na global success. Yeah, because especially considering how I grew up liking American and Japanese pop artists. Si Pastor SJ naman, mahilig siya sa American tsaka mga Japanese na pop artists. Yeah, but however, among these fan communities, there are the obsessive fans called saseng fans. Merong mga fans naman na kakaiba, grabe talaga yung obsession nila sa mga K-pop idols nila. Sa Korea, ang tawag sa kanila, saseng fans, o yung mga sobrang obsessive. Yeah, right.
who cross boundaries by invading artists' privacy and stalking them or even committing crimes. Grabe tong mga fans na ito, kahit na manghimasok sila dun sa privacy ng mga sinusuportahan nilang artist, ginagawa nila yon. Marami din nahuhuli, nagsostalking sila, nagsostalk ng fans, sinusundan nila kahit saan pumunta. Yung iba naman, talagang nagko-commit talaga ng krimen. So while they claim to love the artist, their actions harm rather than help them. Kahit na sinasabi nila, naku, mahal na mahal ko tong artist na to. Pero yung action nila, hindi nakakatulong, kundi nakakasama para dun sa iniidolo nila. Okay, we are children of God, restored to Him through Jesus' sacrifice and love. Tayo po ay mga anak ng Diyos at ang ating relasyon sa Kanya ay pinananumbalik sa pamamagitan po ng sakripisyo at pagmamahal ni Jesus. Amen po ba? Yeah, Amen. Now, every Sunday we come to church to praise our Savior Jesus and worship God. Tuwing linggo po, pumupunta tayo dito. Yan, nagpe-praise tayo, na sumasamba tayo sa ating Panginoong Jesus at sinasamba natin ang Diyos. Through Sunday sermons and weekday Bible studies, we learn God's Word. Na papag-aralan po natin ang salita ng Diyos, katulad ngayon, yung Sunday sermon na ito, at araw-araw, meron tayong weekday Bible studies na pag-aaralan po natin. Many of us serve in various ministries and contributing to the church as the body of Christ. Meron po marami sa atin dito na nagsaserve po kayo sa iba-ibang ministries dito sa church. Nakakatulong po kayo, nagko-contribute kayo para lumago ang katawan ni Kristo, ang church natin dito sa SCF Church. Yeah, seeing your love for the church fills me with gratitude to God and you. Sa tuwing nakikita po ni Pastor yung inyong pagsisilbi dito sa SCF Church, natutuwa po siya at nagagalak yung puso niya, nagpapasalamat siya. Unang-una sa Panginoon, pangalawa, sa inyo po na nagsaserve dito. But today I want to ask, Pero ngayong araw na ito, meron pong tanong sa atin si Pastor. yeah, what kind of close relationship do you have with God as you attend church and worship and serve? Ano po bang klase? Gaano katalik, ka-close ang ating relasyon sa Panginoon sa tuwing tayo ay uma-attend ng church, nagwo-worship, at tayo ay nagsaserve sa Kanya? Gaano katalik, ka-close tayo sa Panginoon? Yeah, while serving and being in church, are you experiencing God's presence and love and His grace? Sa tuwing kayo po ba ay nagsaserve dito sa SCF Church, nararanasan niyo po ba yung presensya ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, at yung Kanyang biyaya? Yeah, worship is a time to experience an intimate love under God's glory. Ang pagsamba po ay ang panahon, ang oras para maranasan po natin yung matalik na relasyon natin sa Panginoon, yung matalik na pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Yeah, it's a time to know God's heart and for Him to receive ours. Ito po ay pagkakataon kung saan malalaman natin ang puso ng Diyos at ibibigay natin sa Kanya ang ating pagmamahal. Yeah, true worship begins with restoring intimacy with God, not just performing actions. Yung totoong pagsamba po ay nagsisimula po ang matalik na relasyon natin sa Panginoon. Doon mararanasan natin yung closeness ni God. Hindi lamang po ito, yung worship, hindi lang yung mga ginagawa natin para sa Diyos. Yeah, if we attend church and worship and serve, you feel no connection with God. Kung tayo lamang po ay umaattend ng church, pupunta kayo dito, tapos kakanta kayo ng worship song, tapos nagsisilbi yung iba sa inyo. Pero kung hindi nyo po nararanasan ang koneksyon ninyo sa Panginoon, yeah, we must first examine and restore our relationship with Him. kailangan po natin muna na maipanumbalik yung matalik na relasyon na ito sa Kanya. God calls those restored through Jesus' blood
worshipers. Ang tawag po ng Panginoon dun sa mga tao na tinawag niya at pinanumbalik niya ang relasyon sa Diyos, ang tawag po sa kanila ay totoong mananamba. And he seeks such worshipers. At ganito pong klaseng mananamba ang hinahanap ng Diyos. Yeah, this is similar to the relationship between K-pop idols and their fans. Ito po ay parang, yun nga, yung relasyon ng mga K-pop idols, pati yung mga fans nila. When fans who love K-pop attend concert, they participate sincerely and excitedly. Yung mga fans po na uma-attend ng mga concert ng idol nila, makita natin talagang naghihiyawan sila, talagang buong-buo yung pagmamahal nila, pinapakita nila, sobrang excited sila. Just as we worship God, they praise the idols they admire. Katulad natin na wino-worship natin ang Panginoon, sila namang mga fans, ina-admire nila yung mga idol nila. Since the spiritual principles of worship and concert are very similar, Parang magkatulad po yung prinsipyo, yung spiritual principle nung pagwa-worship kay God at yung iba na nagpupunta sa mga concert. such as attaching merchandise to their bags or purchasing light stick, something. Yung mga ibang fans bumibili ng merch, 'di ba? Merchandise. Tapos nilalagay, dinidikit sa bag. Tapos yung iba naman bumibili ng light sticks. Yeah, light Pag stick. sa concert, ginaganang-ganan. Okay. Yeah, they also wait for the next concert while introducing their favorite idols to others, like spreading the gospel. Sila din, hinihintay din nila yung susunod na concert ng idol nila. Tapos kinukwento nila yung idol nila sa ibang mga tao, ini-introduce nila. Tayo din, di ba? Mananamba, mananampalataya. Ganun ginagawa natin, ini-spread din na, kinukwento din natin yung gospel of salvation sa iba. I guess that's why they call the idol as the artist. Kaya ang tawag nga sa mga artist, idol. Kasi yun yung sinasamba nila. Yeah, okay. So looking at the actions of fans who love K-pop, how is our heart when we worship God? Kung titignan natin, yung mga fans na naghihiyawan, nag-iiyakan, nagtatalunan pag sila'y nanonood ng K-pop concert. Kumusta naman po mga kapatid ang inyong mga puso kapag kayo po ay sumasamba sa Diyos? I want to talk about worship. There are three types of worship. Tatlong uri po ng pagsamba ang ating tatalakayin ngayong hapong ito. Yeah, first one is congregational worship. Yung una po, congregational. Yung nandito tayo, congregational worship. Yeah, like us, people gather at church to hear God's word and praise God and offer their faith through giving. Katulad ngayon, nandito tayo ngayon, ito po ay congregational worship. Nag-gather tayo sa church, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, pinupuri natin ang Diyos, at nagbibigay tayo, nag-o-offer din po tayo sa ating offering, tithes and offering. Kasama po yun sa congregational worship. The second one is private worship or the upper room worship. Yung pangalawa naman po ay yung pribadong pagsamba, private worship, o yung iba ang tawag dito, upper room worship. In a quiet place, free from distractions, offering personal prayer and praise to God. Ito naman po ay pupunta tayo sa isang tahimik na lugar, wala pong tao doon, walang distraction. Kakausapin lang natin si Lord, mag-worship tayo, i-offer natin yung ating personal prayer sa Kanya at papupurihan natin ang Diyos sa lugar na yon. Yeah, unlike congregational worship, which may involve instrument and external aids. Ito pong private worship, hindi po ito katulad ng congregational. Kasi sa congregational worship, nakita nyo naman, nagkantahan tayo, may instrument, merong tulong mula sa ibang tao. Hindi po ganon ang private worship. The private worship is solitary and requires discipline and effort. Yung private worship po ay mag-isa lang po kayo doon, solitary, at nangangailangan po ito ng disiplina at talagang pagsisikapin nating gawin ito.
The last one is live worship. Yung pangatlo naman po, ang tawag dito, yung pagsamba sa pamamagitan ng ating buhay, life worship. Yeah, living out worship in daily life beyond church or private prayer. Ito po yung ipapahiwatig natin ng ating pagsamba sa Panginoon sa araw-araw na pamumuhay natin kahit na po wala po tayo sa church at wala po tayo dun sa private room natin or yung nagsasamba tayo mag-isa. Yung araw-araw na buhay. Yeah, this is a practical and real time of worship demonstrated in front of unbelieving family, unbelieving friend and co-workers. Ito po yung uri ng pagsamba na napaka-praktikal at makatotohanan po ito. Na ito po ay ipinapakita natin, nakikita po ito sa harap ng ating mga pamilya na hindi pa nananamba, sumasamba kay Lord. Sa harap ng ating mga kaibigan, Kristiyano man o hindi, at sa harap ng ating mga nakakasalamuha sa ating mga trabaho. God desires us to praise Him and proclaim His greatness wherever we are through our attitudes and our actions and daily lives. Nais po ng ating Panginoon na papurihan natin siya, na ipahayag natin sa lahat ang kadakilaan niya kahit nasan man tayo, sa pamamagitan po ng ating mga ugali, sa pamamagitan ng mga ginagawa natin, at sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yeah, this is not easy and automatic. Ito pong ganitong klase, ganitong uri ng pagsamba ay hindi po madali at hindi po ito automatic na nangyayari. Life worship requires more training and effort than congregational or private worship. Ang uri ng pagsambang ito ay nangangailangan po ng pagsasanay at pagsisikap sa part natin. Mas matinding pagsasanay, mas matinding pagsisikap kumpara dun sa congregational worship at private worship. Is there someone who likes basketball? Meron po ba sa inyo dito mahilig kayo sa basketball? I think Basketball. yeah, right. Si Jimel. Yes. So watching basketball games, people often comment. Yung mga tao pag nanonood ng basketball game, may mga sinasabi sila, may mga comment sila katulad ng Previous. Okay. yung naunang slide po. Yeah. Why pass there? The space is open. O, bakit mo pinasa doon? Pag nanonood, di ba? Naku, ba't mo pinasa doon? Ayun, open, Open siya, Yeah, drive to the hoop. Okay, go. Drive ka, papunta doon sa sa hoop. Why does he not shoot instead of passing? O, bakit kaya niya pinasa? Sana sinut na lang niya. Yeah. You heard? Ganyan ba kayo mag-comment pag nanonood ng basketball? Yeah. What they say is not special. Wala pong espesyal dun sa mga sinasabi ng mga nagko-comment. Wala. Yeah, not only to them. Many people already know what to do in their heads. Marami pong tao ay alam na ang gagawin sa kanilang isip. Yeah, understanding and grasping the concept is not difficult. Yung pag-intindi sa konsepto, hindi po ito mahirap. However, just because you know the method doesn't mean you can actually do it. Pero hindi ibig sabihin, alam mo ang gagawin, alam mo yung strategy, yung method, ay kaya mong gawin yon. Everyone knows the concept, but knowing doesn't mean one can play them. Di ba sa basketball, alam natin yung konsepto, yung nangyayari sa basketball. Pero hindi naman lahat tayo kaya nating maglaro. Yeah, it's not enough to know it in your head. Hindi po sapat na malaman lamang natin sa isip natin. Yeah, your body also needs to become familiar with Him. Kailangan din po, katulad sa basketball, hindi lang alam yung nangyayari, kundi yung katawan din ay masanay na gawin. Yeah, to achieve this like Him, the consistent effort and practice over a long period are necessary. Para po talagang maging magaling na basketballista yung isang tao, makamit niya yung success. Kailangan niya ng patuloy na pagsisikap at ensayo sa mahabang panahon.
Yeah, you must practice until your body moves instinctively before your mind even thinks. Kailangan po yung player, mag-practice siya ng mag-practice hanggang yung katawan niya po ay kumilos na naaayon dun sa gusto niyang gawin or bago pa niya isipin, nagawa niya na. Yeah, only then can you attack faster than the opponent to defend and score a goal in real situations. Kung yung katawan natin ay ganun na po kagaling, nagagawa na natin yun lamang po yung pagkakataon na maa-atake natin yung opensa nung kalaban natin sa basketball. At yun lang yung pagkakataon na makakashoot tayo at makakakuha ng score. Everyone knows the Bible, but knowing doesn't mean one can live by it. Marami pong tao, almost lahat tayo dito, alam natin ang Biblia. Pero hindi ibig sabihin na porket alam natin ang Biblia, ay tayo ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Worship through life is about practicing what I know and understand. Yung pagsamba sa aking buhay, ang ibig sabihin nito ay mag-iensayo at ginagawa natin at sinusunod natin yung nababasa natin sa salita ng Diyos. This is very practical and realistic. Ito po ay praktikal at makatotohanan. In some ways, understanding God's word with the mind can be easy. May mga pagkakataon po na madali lang naman intindihin. Pag nabasa natin yung word ni God, madaling intindihin. May ganong pagkakataon. However, living out what I know doesn't happen automatically. Pero po yung pagkilos natin, pagsunod natin, dun sa nabasa natin, dun sa naintindihan natin, ay hindi po yan nangyayari automatic. Hindi po ganon. To live according to the word despite persecution, ridicule, and interference from others requires consistent effort and training. Nangangailangan po ng tuloy-tuloy na pagsisikap at pagsasanay para po tayo ay mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Masunod natin yon sa kabila ng mga pag-uusig, kinukutsa tayo ng iba, pagiging Christian natin, meron pang mga ibang tao na sa paligid natin na nakakahadlang sa paglugo natin. Kailangan po talaga ng training yon. Yeah, we need to practice until my body moves before my mind even thinks. Kailangan po tayong mag-ensayo hanggang yung katawan natin ay kumilos at gawin. Bago pa tayo mag-isip, kumilos na yung ating katawan. Worship through life is when what I know and how I live becomes the same. Ang pagsamba po sa pamamagitan ng ating buhay ay kung saan yung alam natin na salita ng Diyos ay at ang klase, uri ng ating pamumuhay ay nagiging isa. No matter what others say or how much they mock you, I live according to the word I believe in. Kahit na po ano pa yung sabihin ng ibang tao, kahit kutyain pa po kayo, tayo po ay mamumuhay ng naaayon sa salita ng Diyos sa pinaniniwalaan natin na sabi ni Lord. Yeah, this is life worship. Ito po yung pagsamba sa pamamagitan ng ating buhay. Amen? Amen. Yeah, SF Church, I ask yourself, Ngayon po, SF Church, tanungin po natin ang ating mga sarili. yeah, what consistent effort are you making how to offer worship throughout your life? Ano po bang patuloy na pagsisikap ang ginagawa ninyo? May pagsisikap po ba kayong ginagawa para maihandog niyo ang inyong buhay bilang buhay na pagsamba sa Diyos? The reason we read and meditate on the word every day is for this purpose. Ang dahilan po ng pagbabasa natin, pagninilay-nilay ng salita ng Diyos sa araw-araw, ay dahil sa ganitong layunin na masunod natin sa ating buhay ang salita ng Diyos. Yeah, what kind of a life am I offering to God as worship now? Ano po bang uri ng buhay ang ino-offer natin sa Panginoon bilang worship, bilang pagsamba natin sa Kanya? Yeah, we want to think about it. Pag-isipan natin po ang mga bagay na ito. Yeah, even small acts matter. Kahit po maliit na bagay ay mahalaga po sa paningin ng Diyos. Okay. Reading God's word daily, Katulad po ng
pagbabasa ng salita ng Diyos sa araw-araw. Yeah, praying to God at a specific same time. Mag-alat po tayo ng time, ng schedule, kung saan po tayo nagbabasa at nananalangin sa Panginoon. Choosing patient over complaints. Kung pipiliin natin, yung pagpili natin na maging mapagpasensya, kesa tayo ay mag-complain ng mag-complain. Blessing others instead of blaming them. Yung i-bless natin yung ibang tao, instead na sisihin natin sila. Yeah, confessing mistakes honestly. Yung aminin natin na sa puso natin, yung mga nang may katapatan sa puso natin, yung mga kasalanan natin, mga pagkakamali natin. Forgiving those who offend you. Patawarin yung pagpapatawad ng mga taong nakasakit sa atin. Standing firm in faith even when it cost you. Yung tumayo tayo sa pananampalataya kahit na may mga bagay na pwedeng mawala sa atin. Working diligently and avoiding laziness. Yung mag-work tayo, magtrabaho tayo ng masipag at iwasan natin ang katamaran. Prioritizing worship over personal plans. Yung unahin natin ang pagsamba kesa sa mga personal na gusto nating gawin sa buhay natin. Yeah, giving tithes as an act of our faith. Yung pagbibigay natin ng ating ikapo, ng offering natin bilang gawa o ebidensya ng ating pananampalataya. Even if you make a decision and obey, you might still stumble and give up. May mga pagkakataon na pwedeng nag-decide na tayo, tapos sumunod tayo sa Panginoon, baka ma-experience natin na nadadapa pa rin tayo at sumusuko. Yeah, but it's okay. Worshiping God through your daily life doesn't happen automatically. Pero wag po tayong susuko kung tayo'y nadadapa. Kasi po, yung pag-worship natin, pagsamba natin sa ating pang-araw-araw na buhay, ay hindi po yan nangyayari overnight. Hindi automatic po yan. It requires both the help of the Holy Spirit and our own efforts. Kinakailangan po ng tulong ng banal na Espiritu ng Diyos at ang ating sariling pagsisikap. Yeah, please don't be discouraged and try again. Kung kayo po ay nadapa, wag po kayo panghinaan ng loob, tumayo po kayo at ulitin nyo, subukan ulit natin. Yeah. Could you stand up, please? Tayo po ay tumayo. Yeah. Apostle Paul wrote today's scripture while he was imprisoned in Rome. Sinulat po ni Apostol Pablo yung salita na pinag-aralan natin ngayon nung siya po ay nasa kulungan sa Roma. Despite his challenging circumstances, Paul desired to fulfill God's plan through his worshipful life. Kahit na po napakahirap nung pinagdaanan ni Apostle Paul, ninais po niya na matupad yung plano ng Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ng buhay na inalay niya as a form of worship sa Panginoon. Even though he couldn't do anything on his own and faced the fear of torture and death, kahit na po wala po siyang magawa sa sarili niya dahil nakakulong siya at hinaharap niya yung takot na ito-torture siya, na baka siya ay patayin, he worshiped God with hope in heaven. sinamba pa rin po niya ng kanyang buong buhay ang Diyos at nagtiwala siya sa Panginoon. Yeah, John declares in the 1 John 3:18 that our faith should bear fruit not only through words but through truth and actions. Sabi po doon sa John, sa 1 John, yung ating pananampalataya ay kailangang mamunga. Hindi lang dapat ito salita, at dapat ito ay mamunga ng katotohanan at ng gawa. Yeah, in Matthew chapter 5 verse 16, Jesus says, "In the same way, let your light shine before others so that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven."
Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Yeah, what is your weakness? Ano po ba yung kahinaan ninyo? Yeah, despite you stumble, God always gives us the chance. Kahit po tayo ay madapa, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Amen. Amen. Yeah, so I wanna ask God what we need. Okay? Kaya hilingin natin sa Panginoon, ano yung kailangan natin? Okay, just so we wanna pray together with your mouth. Open your mouth and please ask God, please help us. I wanna confess our belief. Just I will do. Okay, let's pray together. Tayo po'y manalangin.